5 tips pa sa mga small Filipino YouTubers. Number 1, know your target audience. Pag gumagawa tayo ng video, dapat alam natin kung para kanino yung video na ginagawa natin. Hindi po pwede na tatargetin natin yung lahat kasi kapag tinarget mo ang lahat, wala kang tatamaan. Example, ang video natin ngayon ay tungkol sa pagpapalago ng isang small Filipino YouTube channel. Hindi dapat ako gumawa ng next episode na tungkol sa pagluluto. Or yung pangatlo, a day in my life. Bakit? Kasi yung 3 episode na yon, magkakaibang target audience yung hinahanap niya. So, focus on one specific target audience. Number 2, gawa tayo ng mga connected videos. Bakit? Kasi laging merong chance na may magkagusto sa video mo. So let's say itong video na ginagawa ko ngayon, mapanood mo. Ngayon, kung magugustuhan mo to, most likely, i-check mo yung other videos ko sa aking channel. E paano kung makita mo yung mga videos ko doon is unrelated sa video na ito? Then, move on ka na sa another channel. Number 3, kapag meron kang bright idea pa sa isang video, huwag ka munang magsulat. Magawa ka muna ng title and thumbnail. Kasi, hindi man totoo sa tunay na buhay na don't judge the book by its cover, pero sa YouTube, totoong-totoo yun. Yung mga tao, pumupunta sila sa isang video dahil doon sa thumbnail tsaka sa title. So, kung meron kang bright idea, pero hindi mo siya magawa ng magandang title tsaka thumbnail, pagnilayan mo muna. Now, sa other channel ko na medyo malaki naman, okay? Kapag hindi ko magawa ng title na maganda at hindi ko magawa ng thumbnail, hindi ko ginagawa yung episode. So, yun muna. Number 4, huwag mo nang sayangin yung first 30 second. Napakahalaga ng first 30 second na yan. Huwag ka nang mag-introduce, huwag ka nang bumate, diretso na kagad doon sa promise. Kagaya ng episode natin na to, nung sinabi ko, 5 tips pa sa mga small Filipino YouTubers. Wala nang explain, hindi nyo nga alam kung sino ako eh. Doon kagad sa tips kung paano siya gagawin. So, very crucial ang first 30 seconds. Okay? Doon ka na kagad sa promise mo. Then, number 5, be consistent. Okay? Pag sinabi natin consistent, tuloy-tuloy ka sa paggawa ng video mo, sa pagbibuild ng iyong library. Okay? So, ang pinakamahalagang katangian siguro ng isang YouTube channel kahit hindi siya super viral or hindi sobrang ganda ng editing is meron kang malaking library ng content. So, just imagine, meron kang 50 or 100 videos sa channel mo. So, most likely, isa dyan pipitik, tapos you're on your way na para sa goals mo. Let's say, magkaroon ng 1,000 subscriber or ma-monetize and such. Okay? Now, when it comes to consistency, no, hindi ko siya sabi na araw-araw. Okay? Find the right tempo for you. Kasi may mga channels na akma for daily upload. Meron din naman mga channels na since medyo mas malalim yung pag-atake niya sa mga video nila, pwede kahit every 2 weeks yung kanilang upload. So, find the right combination for you. Alin dyan yung schedule na consistently makakagawa ka nang hindi bumababa yung quality ng mga outputs mo. So, that's it. Yan yung aking top 5 tips pa sa mga small Filipino YouTubers.